Choice dining mga gutloa mga kaferza atong makauban ang House Committee Chairman on Senior Citizens Affairs gikan sa kauluhan kong Mela Aquino Magsaysay. Magandang hapon po kong. Magandang hapon, Rowena. Yes, kumusta po kong? Kumusta pong hapon natin ngayon? Maganda naman ang hapon natin. Kong, may mga katanungan po ako sa inyo. Unang-una, very encouraging yung bill na pinapiled mo sa Kongreso, yung anti-abuse bill for senior citizens. Can you yes. expound po this, Kong? Ano yan? Can you expound this, please, kung ano itong bill for senior citizens? Oh, yes. Oo. Bago sa lahat, magandang buhay sa aking mga ka-United Seniors sa Cebu. Itong Senior Citizens Anti-Abuse Act ay para hindi po maabuso ang mga nakatatanda kasi marami pong naaabuso mga nakatatanda, naloloko, nasisigawan, napapaalis o kaya nasasaktan. So i-final ko itong bill na ito na 11 abuses ang nakalagay dito para wala nang lusot talaga. May physical, emotional, mental, financial. Kasi gapiranggot na social pension nila, kinukuha pa ng mga anak o kung kamag-anak. Tapos institutional. Kasi marami akong naririnig na complain na kung pumupunta sila sa ahensya ng gobyerno o kaya ahensya ng pribado establishment ay pinag-aantay sila o sinisigawan sila o pinapaalis sila. Pag ito ay naisabatas na, ay wala nang sino mang makaabuso sa mga nakatatanda dahil makukulong sila. Kasi gusto ko po ang mga nakatatanda ay respetohin at palaging prioridad. Asa na po ito ngayon yung anti-abuse bill po natin for senior citizens po, Kong? Pag-uusapan na namin sa isang linggo sa Committee on Senior Citizens at ako naman po ang chairman ngayon ng Senior Citizens Committee. With this anti-abuse bill po, Kong, makikita natin na wala nang matatanda na parang nakikita natin kahit saan na sinasaktan. Yes, wala na makakagawa noon pag ito'y naisabatas na. Kaya pinaprioridad ko ito para ang mga matatanda ay respetohin. On the other hand, Kong, kumusta po yung geriatric ward sa mga hospital? Alam namin na meron na to sa iba. How about dito po sa Cebu at saka sa Region 7 po, Kong? Itong batas na ito na aprobado na po. Isa ako sa mga authors nito, aprobado na sa Kongreso, aprobado na rin sa Senado. At magbabaykam na lang kami para pupunta kay Presidente. Ito ay walang naaprubahan agad dahil priority bill ito ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos dahil mahal na mahal niya mga senior citizens at gusto niya na merong kalalagyan ang mga nakatatanda kung sila'y magkasakit. Kaya ito kasama ang lahat ng government hospitals ay magkaroon ng geriatric ward para sa ganon ay may paglalagyan ang mga nakatatanda pag sila'y magkasakit. Hindi sila may halo-halo, may sariling lugar sila para maalagaan silang mabuti. Kung may programa po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol po sa yakap. Pero anong bagong benefits ito through your efforts po sa Congress para sa lahat ng mga senior citizens na maka-avail po dito? Itong yakap program, ito ay dati konsulta. Yung matagal ng project, magandang project ng ating ginang Lisa Araneta Marcos. Ito noong konsulta pa ay libreng check-up at libreng laboratories. Ngayon pinalawak ito at ang tawag na dito ay yakap program. Ito, ang kasama nito, libreng check-up, libreng laboratories, at meron pang kasamang libreng gamot na 20,000 a year. Parang 1,600 a month na libreng gamot. Ito, sa lahat naman ng government hospitals ay siguradong yakap provider yan, no? At saka yung mga private hospitals and clinics na accredited ng PhilHealth ay palagay ko naman ay mga yakap providers din yan. Pero kung tingnan nila, buksan nila yung website ng PhilHealth
at makikita nila doon ang lahat ng mga clinic providers ay na clinic na yakap providers. Kung saan sila malapit, doon sila magpa-rehistro. Para sa ganon, pag nakarehistro na sila, maa-avail na nila yung libreng check-up, libreng laboratories at libreng gamot. Kung wala ba kayong mga natatanggap na mga reklamo galing sa mga senior citizens patungkol po dito, lalo na yung hindi parang patas po ang pagbibigay ng serbisyo patungkol po sa yakap? Meron ba? Kung minsan, meron nga akong iilan-ilan na natanggap, kaya makikipag-usap na naman po ako sa presidente ng PhilHealth para maiayos itong yakap program na ito. Kasi sayang ito, napakagandang programa ng ating mahal na First Lady, Lisa Araneta Marcos. Kung tungkol po sa universal pension, parang inuulan yata tayo ng mga tanong tungkol dito kasi ang daming fake rin sa FB kong. Ano pong latest nito po? Alam mo ito, 10 taon ko na pinaglalaban nung 17th Congress pa. At napagbigyan naman tayo nung 19th Congress. Na-approve sa Kongreso pero hindi na-aksyonan sa Senado. So ngayon, nirefile na ako ulit at madami kaming co-authors. Aprobado na rin po sa Committee on Senior Citizens at nandun na sa APRO. Ngayon, palagay ko naman itong linggong darating ay pag-uusapan na namin sa APRO kung magkano talaga ang kayang pondohan ng gobyerno at sana nga pinagdadasal ko na by the grace of God ay bago kami magbakasyon ng March 19 ay maaaprubahan na sa Kongreso at pupunta na sa Senado. Wala naman akong nakikitang problema sa Senado dahil tatlo ang senator na naghain ng batas na ito sa Senado. Kung lastly po on my end po, kung maraming mga senior citizens na hindi marunong gumagamit ng teknolohiya po, hindi marunong gumagamit ng internet, pati sa cellphone hindi marunong, minsan ang daming scam po kung maraming pinaghirapan, maraming nawala ng pera. Totoo yun, totoo. Kaya meron kaming inihain at aaprubahan na namin next week sa Committee on Senior Citizen yung cyber fraud, cyber fraud. At ito ay para mapaalalahanan ang mga nakatatanda na mag-ingat sila. Sa ngayon, may iniimbestigahan kami na matanda. Gusto ko lang ikwento ito para maging aware ang mga nakatatanda, no? At ang ginamit pa ay SSS. SSS ang ginamit. Nagda-download ng app itong matanda ng SSS. Hindi siya maka-download. So maya't maya may tumawag sa kanya. Ang sabi nung down ang system ng SSS, ako na lang po tutulong sa inyo. Siyempre kung ikaw yun, magsususpecha ka ba naman, no? O, nagtanong ito ng detalye, siyempre sagot naman ng sagot ang matanda. Tapos sabi niya, sandali lang po, at babalikan ko kayo, sabi niya. No? O nag-antay yung matanda 20 minutes na, hindi pa rin bumabalik yung kausap niya. So dumating yung anak, nakita, sinaraduhan agad yung telepono. Pero too late na. Nasimot na yung 1 milyon niya sa 3 bangko at 2 provider, no? 5. Yung 1 milyon niya nasimot in 20 minutes. Wow. Kasi nung pinag-aantay, yung pala dina-download na yung mga ino-online na yung pera niya. Na sabi ko, sa hearing namin, kinumbidahan ko yung Central Bank, PNP, yung Cybercrime, PNP, NBI, at saka yung 3 bangko, at saka yung yung mga involved, DICT, mapanda akong inimbita para imbestigan ito at maayos ito. Kaya sabi ko, sa pangalawang hearing namin, sabi ko, hindi ako papayag na hindi maibalik ang pera nitong matanda. Hindi niya kasalanan. Dapat kayo mga bangko, maglagay kayo ng safety net, sabi ko, para di ba? Kasi wala namang malilipat na pera na hindi nila alam.
Ba? Mm-mm. O, yun. So, maganda naman yung yung usapan nung second hearing at medyo umo-okay naman yung mga bangko. So, sa third hearing, hopefully by the grace of God ay maiayos na at maibalik na yung pera ng matanda. Kasi kawawa naman di ba? Yes, Pinaghirapan niya yon, tapos mawawala lang basta ganon. Hindi naman tama yon. Correct po, Kong. Kong, may pahabol lang po ako tungkol lang po sa daycare center kasi dati parang sa mga kabataan lang to. Ngayon, pero na yatang para sa mga senior citizens, Kong? Yes, naghain ako ng batas para magkaroon din ng daycare center ang mga nakatatanda sa lahat ng barangay. Kasi importante ito yon, lalo na sa mga nagtatrabahong mga anak, naiiwanang mag-isa ang kanilang Tong balikan kadiyot si kongresista no kay murag dako ning premiums ninyo no yung mga senior citizens no. Oh, Kong balikan kita Kong, naputol tayo po. Yes, kumusta po yung daycare center natin? Okay, ayan. Maiiwanan mag-isa ang mga nanay o tatay. Delikado yon. So, importante na magkaroon tayo ng daycare center sa lahat ng barangay para may mapag-iwanan sila. O kaya yung mga senior citizen naman na walang ginagawa sa bahay, pwede silang pumunta dito. Dahil dito, maalagaan sila, ma-check up, mapakain, at magkaroon sila na activities buong araw para hindi sila maulyanin. At pagiging active lang yung kanilang pag-iisip. So ito ay didinggin na rin namin sa first week of March sa committee. Kung sa katuparan to, Kong, all over Philippines po ba ito? Yes. Libre po ba rin ito? Sa lahat ng barangay ng buong Pilipinas. Libre rin po? Libre ito na mapuntahan ng mga senior citizen. Kagaya din ng Children's Daycare Center, di ba? Libre din ito. At ang kasabay nito na i-approve namin sa first week of March ay yung sangguniang nakatatanda. Yes. Di ba may sanggunyang kabataan? Dapat lang may sanggunyang nakatatanda para may boses din kami sa lahat ng konseho ng gobyerno, barangay, municipal, city, provincial. Para dito, importante ito. Kasi para may mag-represent sa amin sa lahat ng konseho, para may boses kami. Sa lahat ng konseho, maiparating kung anong pangangailangan namin, kung anong karapatan namin, at kung anong problema namin. So, from sangguniang kabataan to sangguniang nakakatanda. Yes, at kung election ng barangay, kasama na rin kami. At ang boboto rin sa amin ay mga kasama naming seniors. Kung alam kong sa batas. Kung alam kong marami kang busy ngayon, pero mensahe nyo na lang po sa mga senior citizens na all over the world at saka dito sa Cebu, particularmente dito sa Cebu na nakikinig sa atin po. Yes. Ito po ang masasabi ko, mga kapatid kong nakatatanda. Basta ako'y humihinga at ako'y buhay pa. Ang inyong kapatid, si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List ay ipaglalaban ko ang inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehyo. Ito po ay hindi pangako dahil ginagawa ko na po ito. So asahan po ninyo, may tagapaglaban kayo sa Kongreso. Maraming salamat po Kong Mila Aquino Magsaysay, ang ating House Committee Chairman on Senior Citizens Affairs. Magandang hapon po, mayong hapon. Salamat. Maraming salamat, Rowena, at sa pagbibigay mo na oportunidad na may parating ko sa aking mga kapatid ang kanilang karapatan at kapakanan. Maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you. Bye-bye. Ang atong pakiginabi kang Kong Mila Aquino Magsaysay, itong House Committee Chairman on Senior Citizens Affairs. Tak na 36 minutos nang nakalabay. Human ang alas 5 sa kahaponon. Oras sa tud kini kanato sa University of San Carlos Education with a Mission o Bio-Agronica Organica produkto nga makapalambo sa ni sa mag-uma nga mapalit sa mga agri-supply sa Visayas ug Mindanao. Balita o panahon. Vitron, subok na.